Miss Catherine Bernardo abay muling na hot seat dahil sa post ng kanyang ina na si Miss Min Bernardo. Ang lahat ng yan tungkol po sa ating last updates kasi napaka-controversial po ngayon ni Miss Catherine. Bagay na minsan nakakatulong pero minsan ay hindi na talaga at all. So may mga komento po kayo sa comment section tulad po ni Miss Jovelyn Tolentino. Sabi niya, tama naman po sila Miss Tareds, kasuhan na dapat si OG para alam naman po natin na hindi gagawin yon ni Catherine kasi may gusto niya. Ang gusto niya na huwag pansinin nyo kasi hindi po ganon si Catherine sa mga tao, diba? So sabi ni Miss Carmela, si OG nag-push kay Mayor na live-in at buntis, wala nang kinakatakutan, siguro it's time na talaga. Sabi ni Miss Susana Pangilinan, tama lang nakasuhan si OG dahil sumusobra na siya at sobra niya siyang sinisira si Kat. May nagbabayad siguro kay OG para siraan niya si Kat. Ayan, so ito yung kanyang komento. Actually po kung mapapansin ninyo, ang dami niya po mga intriga kay Miss Catherine, pero never po talagang nagre-retaliate or nagsasalita si Miss Catherine Bernardo patungkol dyan, ano. Kasi meron naman talagang may pros and cons po yan. Lagi may positive and negative effect po yan. Sabi ni Ms. Renato Sayan, people tends to believe in assumption. Mas madali kasing paniwalaan yung haka-haka at chismis. People forget to check the facts. Kaya dito sa aspeto na chismis lang, kumukuha ni OG Diaz yung kanya mga content sa vlog niya, sa YouTube channel niya. Mas madaling ibenta sa publiko at madaling paniwalaan yung mga tahi-tahing kwento ni OG. And sad reality, kukunti na lang sa mga content creator na kagaya mo, Miss Tareds, na naka-base on true facts. Just like OG Diaz na mas ginusto nila sa fake news. Sila na naka-base at dagdag kwento para lang kumita. Humingi na lang sorry kapag na-deadman na yung mga kaya nilang gawin. Which is true, no? Minsan nakakasad po yung ganun. Sabi ni Miss Roth Agapan, sabi niya, Celebrity Updates 1983, my own POV. I feel yung report si OG regarding love life of Kat. Do not bother Kat team. It benefits Kat's marketing. Everyone is curious. Kaya lalong napag-uusapan si Kat. Kat Reed Kens be market as labi-dabi. Alden exclusive with GMA, DJ and Kayla is now the new ABS Playboy. So we left with Kat Alcala Noise benefits Kat. It doesn't affect Kat at all. So panoorin po muna natin tong video clip na ito, no, dahil ito po in-line dun sa selebrasyon ng kaarawan ng eldest sister ni Miss Catherine Bernardo na talaga namang naging pinag-usapan ng todo dahil po sa mga post si Mama Min. Dito po sa post na to, ito po ay parang surprise party para sa kanyang panganay na anak, ano, at napasukan pa ng intriga tapos na hot seat pa itong si Miss Catherine Bernardo dahil dito. So panoorin pa natin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, wish, gold na tayo sa HHI! Isang masayang selebrasyon lang sana ang gusto ni Mama Min para sa kanyang eldest daughter na kung saan ay nakagawian na rin kasi ni Mama Min na mag-post ng mga parang may caption na talagang iniintriga po ng ilang mga netizen. Sabi kasi dyan na parang meron kasi mga sinabi si Mama Min dito na talagang kinumpara, no, dito po kay Miss Catherine. Sabi dyan, binati ni Min Bernardo ang panganay niyang anak na si Tin Bernardo sa kaarawan nito sa pamamagitan ng isang heartfelt message. Nag-post ang ina ni Catherine sa social media kahapon. Si Tin ang panganay na anak ni Mama Min at Daddy Ted Bernardo. Pinost ni Mama Min ang iba't ibang larawan ni Tin sa social media at sa caption ay inilarawan ng ina ni Catherine ang kanyang ate. Ayon kay Mama Min, ang ate ni Catherine ang pinakamalaking biyayang natanggap niya. Panimula ng caption ni Mama Min, happy birthday to my first daughter, pero forever baby of the family. Ikaw ang unang nagbigay sa akin ng saya, ang unang dahilan kung bakit ako at ang papa mo ay nagsusumikap sa hirap ng buhay. Mula pa noon hanggang ngayon, ikaw ang isa sa pinakamalaking biyayang natanggap ko. So hindi pala ang ex-real na real ang partner ni Daniel Padilla, ang biggest blessing kay Mama Min. Sa kabila ng napakalaking perang kinita ni Catherine mula sa pagiging child star hanggang maging box office queen at top endorser sa bansa. Sabi pa ni Mama Min na ang ate ni Catherine, ikaw ang anak na laging chill, na parang easy lang ang buhay. Pero sa likod nun, napakabait at napakaresponsable. Bata ka pa lang, ramdam na namin ang pagiging ate mo. Hindi ka sumasagot sa magulang, marunong tumanggap ng payo at laging inuuna ang kapakanan ng kapatid mo. Habang
inaayos ko ang mga pictures mo, bumalik lahat ang memories, lalo na yung unang napalayo ka sa amin dahil sa trabaho mo bilang stewardess. Dito nagsimula ang pangarap mo at dito ko unang nakita at tunay na naramdaman kung gaano ka kaate. Tuwing uwi ka at aalis, sabay-sabay kaming na-excite para bang ang tagal nating hindi nagkikita. Iba yung saya sa puso ng isang ina, yung sayang makita na unti-unting natutupad ang pangarap ng anak niya. At sigit sa lahat, sobrang priceless para sa akin ang closeness ninyong apat na magkakapatid. Walang material na bagay ang pwedeng pumalit sa banding, pagmamahalan at respeto ninyong magkakapatid. Anak, thank you. You grow up to a kind daughter, a responsible eldest sister, and now a loving hands-on mom. I am proud of you in ways words can never fully express. Happy birthday, my first joy. Mommy loves you more than you will ever know. Ano kaya ang reaction ni Catherine dito? Well, parang may something talaga si between Mama Min and Catherine ha. May kinalaman kaya rito sa napapabalitang yun. So dito po is parang gusto lang talagang butiin ni Mama Min yung daughter niya, no, eldest daughter. Pero ito ay sinamahan ng intriga kasi parang sinasabi nila na nagkakaroon daw ng comparison between dito po kay Catherine at saka po dito kay dito po sa kanyang eldest sister, na parang sinabi ni Mama Min nga na hindi raw pala sagot, tapos parang sumusunod sa payo na magulang. So wala naman pong pinapatungkulan si Mama Min dito, pero ganito po talaga yung buhay ni Miss Catherine. Lahat na lang po ng mga sasabihin na manggagaling na malapit kay Catherine, laging may ibig sabihin, laging bibigyan ng hindi magandang interpretasyon. Lagi nilang sinasabi na hindi maganda ang relasyon ni Mama Min tsaka ni Catherine, pero lagi naman nakikitang nagbabanding. So ewan ko ba bakit ganito katindi yung intriga, no? Ganito yung lagi yung paninira, no, na ginagawa kay Miss Catherine Bernardo. Pero sabi ko nga sa inyo, meron po siyang pros and cons, meron siyang positive at negative. Tingnan nyo po for the whole year of 2025, halos mabilang mo lang po sa daliri ng ating mga kamay yung kanyang proyekto. Pero halos buong taon ng 2025, siya po ang laman ng balita. So dahil po sa mga pangyayari na yan, mas lalo pong umiingay at sumisikat si Miss Catherine. Kaya po lahat ng mga proyekto niya, pagpasok po ng kanyang projects, talagang pinatangkilik ng mga tao kasi ganun ka-relevant si Miss Catherine sa showbiz. So sa negative side naman is parang syempre marami po mga tao, mga funny walain sa mga ganitong klase ng chismis. So ang tendency po, nahuhusgahan si Catherine Bernardo from top to bottom, no? Lagi pong ganun. Kaya si Miss Catherine naman never po siyang nagpaliwanag or hindi niya kailangan explain yung sarili niya sa mga tao. Kung ano lang yung nais mong paniwalaan patungkol sa kanya, yun po yung yun po yung kanyang common goal. Kaya talagang marami rin talagang believe dito kay Miss Catherine Bernardo. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.